Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Naku po, sumisigaw si Pokwang na huwag idamay ang nanay ni Vice Ganda. Dinipansahan ni Pokwang ang nanay ni Vice Ganda na may binabasa ni Pokwang yung mga comment ng ilang mga bashers ni Vice Ganda na dinadamay na ang nanay ni Vice Ganda. Sabi ni Pokwang, dito mga kabibig, sabi niya, huwag naman po tayong ganyan. Kung may na-offend naman sa joke ni Vice, huwag naman pong idamay ang nanay kasi hindi naman artista or politiko ang kanyang ina. Kami mga artista at politiko ay tanggap namin na mababash kami kahit minsan masakit. Huwag naman si Nanay Rosario please. Yan ang panawagan ni Pokwang na baka meron na siyang nababasang mga komento na what if mangyari ito sa nanay ni Vice Ganda or kung ano-ano pang mga komento na posibleng nabasa ni Pokwang. Pero may point naman si Pokwang kabibig ha. Don't take it negatively. It's because ang tunay na DDS supporters, of course, nasasaktan tayo, nasasaktan kayo sa narinig nyo kay Vice Ganda na parang wala na siyang respeto kay Tatay Digong, wala siyang respeto sa mga matatanda. Hindi naman ibig sabihin na gagayahin natin si Vice, yung the way he jokingly about kung ano ang nangyayari ni Pangulong Duterte. Kung tayo ay may respeto sa nanay ni Vice Ganda. Si Vice Ganda walang respeto kay Pangulong Duterte, be it known sa kaya yon. Yan ang kanyang pag-uugali. Pero tayo, iba tayo kay Vice Ganda. So, respetuhin natin ang nanay ni Vice Ganda. Diba? Matanda na ang nanay ni Vice Ganda. Kung si Vice Ganda walang respeto kay PRRD, bahala siya. Pero tayo, mga edukado tayo, mga supporter ng mga Duterte, respetuhin natin ang nanay ni Vice Ganda. Huwag nating iparamdam sa nanay ni Vice Ganda na hindi siya respeto. Huwag nating iparamdam sa nanay ni Vice Ganda na kung ano ang ginawa ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte ay pwede naming gawin sa'yo. Na pwede ka namin kung anong sasabihin sa'yo. Huwag po. Kasi kung gagawin natin kung ano ang ginawa ni Vice Ganda, para na rin tayong si Vice Ganda na walang respeto. Maraming na-offense sa joke ni Vice Ganda. It's true. It's true mga kabibig. Kahit kakamping ka or dilawan or loyalista or DDS, kung iwaglit mo yung kung anong tropa ka or grupo ka, kung talagang bilang isang Pilipino at may paninindigan at may sariling pananaw kung ano ang respeto, makikita mo talaga na mali. Mali ang ginawa ni Vice Ganda. O eto kabibig ha, may video akong ipapanood sa inyo na pinag-uusapan din ito na ito tingnan natin mga kabibig. Ito ay galing kay Shalene Charita 300. Nanay ni Vice Ganda na damay na. Ako po. Sa mga tao ha, careful po tayong pintas sa nanay ni Vice Ganda. Of course, nanay ni Vice Ganda, sabi nila, kailangan din niyang maramdaman kung ano ang sakit na ginawa ni Vice Ganda sa mga magulang at sa mga Duterte. It's your point of view, but for me, kung gagawin din natin ang ginawa ni Vice Ganda, para rin tayong si Vice Ganda. Ito na kabibig. Mas lalo pang tumitindi ang galit ng mga netizens kay Vice Ganda. At hindi lang yan ha, dumadami na silang nag-unfollow sa page po ni Vice Ganda. Sila. Kasi ako, kailanman hindi ako nag-follow dyan. May iba kasi na ngayon lang nila nalaman itong ginawa po ni Vice Ganda. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang mga nababawas sa kanyang followers. Milyon mahigit na. At yung nanay niya, nadamay na. Oh, Vice Ganda. Nako, paalala ko sa iyo ha. Huwag magsyanong magkamot ha. Baka maubos yan. Tingnan po natin muna sa followers niya. Per seconds po nagbabawas. O ito, panoorin nyo. Check natin kung tuloy pa rin nababawasan ang followers ni Vice Ganda. 19M na lang yan oh. Ilan na lang kaya? Ayan. 19,821,458. Ay, tandaan natin 458. 458. Okay, ilang segundo lang yan. Nako, 442. Nagbabawas pa rin. Ang bilis ha. Seconds lang oh. O, balik natin 442. Kung mababa talaga. Refresh.
refresh, balik. 442 yun, natandaan nyo ha. Oh, tingnan nyo, 426 na, tuloy-tuloy pa rin na maraming nadismaya sa kanya at nag-unfollow. Noon kabilis, siguro after 24 hours, baka mag 18 million followers na lang siya mula sa 20 million. At hanggang kailan kaya matatapos ang sunod-sunod na pagbabawas ng kanyang followers? Nako. At eto po, mukhang maki-hurts po dito si Vice Ganda. Dahil sa post na to, ayan, kilalang vlogger po, ang sabi niya, Vice, nanay ni Vice yung nandyan ha, Vice, ano kaya ang unang papasok sa isip mo kung darating ang araw na sa social media ang nanay mo na wala namang alam sa issue, masasabi mo pa rin bang joke lang? Naku po. Sa totoo lang, para sa akin, hindi naman dapat isama na Correct. yung nanay niya dyan. Kasi Correct. wala namang kinalaman sa issue yan. Correct. Pero yung ginawa kasi niya kay Tatay Digong na hindi naman siya inaano, kabait pa nga ni Tatay Digong dito kay Vice Ganda. Di ba? Akalain mo ganyan yung banat niya. Kung nanay niya nagpalit ng sitwasyon, tapos ganyan, bibiruin ng hindi maganda. Alam naman siguro niya na maraming nasaktan na mga Pilipino doon sa ginawa kay Tatay Digong. Tapos idaan niya sa biro. Sa bagay, ako naman sa pagkakilala ko dito kay Vice Ganda, mula pa noon, ganyan talaga yan. Maraming ang nagagalit sa kanya na walang kaalam-alam, na nahimik lang. Pero bigla lang lalaitin niya para lang magpatawa. Ako sa totoo lang, mas magaling pa magpatawa sa kanya si Tekla. Or kahit sino pang mga komedyanteng personalidad dyan, mas magaling pa kasi nagpapatawa, pagkatapos walang mga nagagalit, walang pinipersonal. Oo nga, no? Puro sarili nila ang ginagamit nilang pinagtatawanan yung sarili nila. 'Di ba, mga kabig? Ito ang ilang komento. Ito sabi dito, Ngek, baliktarin ang sitwasyon, magulang nyong ganyanin. Dati gusto ko yan si Vice, kahit bully sa mga contestant ng Showtime. Ngayon, unfollow na. Ito pa. At Ma'am Pokwang, nag-comment siya kay Pokwang ha, napaka-creative nga ng political satire nila sa concert at Filipino citizens din sila nag-perform. Yung political satire na nanay, present ay part at parcel of democracy, freedom of expression. Tinan natin sa malawak na pananaw at perspektibo iyan issue. Hindi siya Vice Ganda ng bastos. The satire was within the bounds of decency and respect. I admire Vice Ganda. She's very vocal about what she believes politically. Dapat siyang purihin imbes na kung ano-anong indecent na pambabatikos. Ito yung pagtanggol niya kay Vice Ganda. Ito pa ang sabi. Ayos-ayusin din sana niya ang mga jokes niya kung ayaw niyang madamay ang Nanay Rosario niya. Ganun lang yun, kadali isipin. Di porket kamo sikat siya, kaya niya nang bastos-bastusin ang isang former president ng Pilipinas nang ganun-ganun na lang. Tanggapin niya yung realidad ng abilidad ng ugali ni Vice. Ganun talaga. Din ang balik ng impact sa kanyang pamilya. Damay-damay talaga. Buisit siya. Ito pa Alam nyo pala yung respeto. Bakit si dating Pangulo ni respeto ba? Lalo pa ngayong may pinagdadaanan siya pati na kayang pamilya. Ito pa ang sabi ng ilang Pokwang, total nangingialam ka rin naman, ba't di mo pagsabihan si Tikbalang? Maraming nagmamahal sa mga Duterte, kaya pumili siya ng bibiroin niya. Okay namang biroin niya si Tatay Digong, pero sa panahon ngayon na nag-iisa at doon sa ICC, baka hindi niya na alam kung ano ang pakiramdam ng matandang Digong. Yun mga kabibig. Yun ang ilang mga komento. Let's go back to the video ha. Walang, kumbaga, yung biro na hindi naman nakakasakit sa iba. Yung talagang biro na, kasi ito kay Vice Ganda, hindi naman ako naniniwala na biro lang to Hindi ako naniniwala na biro lang to. Timing talaga na sa issue po ngayon, tapos na-dismiss po yung o na-archive po yung impeachment complaint kay BP Sara. Yung mga ganun ba? Baka isa siya sa hindi nagustuhan yung resulta. Saka paalala, talo na naman to si Vice Ganda. Kung sino yung sinusuportahan niya, kung sino man yung sinusuportahan niyang kandidato, pag dumikit kayo dito kay Vice Ganda, malamang talo. Sino? Noong 2022 election, sino yung presidente
na sinuportahan niya. Nanalo ba? Talo. O ngayon lang, etong huli. O malakas yun. Sino yung senador na pinopromote niya? Malakas talaga yun kasi kilala talaga. Artista pa, si Abal, basta sino man yun. Yung pinupus niyang pagka-senador. Mas madali manalo sa senador kasi ilan yung mananalo diyan? 12. O di ba? Tapos meron siyang 20 million followers. Sus, anyari? Talo. O ngayon, sa mga kandidato, bago mag 2028 o parating yung election, didikit pa rin ba kayo kay Vice Ganda? Hindi lahat ng DDS ay nag-unfollow na kay Vice Ganda. Yes, true. Pero yung epekto, 1,000,000 mahigit agad ang nabawa sa followers niya. Sisikat ka nang dahil sa maruming paraan mo? Sisikat ka dahil sa panlalait mo? O ngayon, dama yung nanay mo. Diba? Sisikat ka dahil sa pambubuli mo? Porket mayaman na, hindi mo naiisip kung ano yung pinagdaanan mo. Ay sa bagay, diskarte niya yan. Hindi natin alam kung sino ang nagbibigay dyan. Sana Ooh. sino? Comment down below. Hindi na lang. Thank you. Bye. So yun ang reaction ng isang netizen. I think it's vlogger din siya, hinggil doon. So ito ang sabi, then Vice Ganda, don't do it to someone who is highly regarded and respected by millions of Filipinos. Respect begets respect. My limitations and comedy. Ang dapat dapat alam niya ni Vice Ganda. He is smart yet he takes personal yung pagkakatanggal ng franchise ng ABS. Kaya ngayon, binabatikos niya lahat ng Duterte and those who supported the previous admin. Ito pa. Ito pang reaction. Sa joke ni Vice Tikbalang, hindi lang ina ang nasaktan, halos taga Mindanao. Damay na niyang ina ni Vice, pati lolo at lola niya, joke lang. Ano ba kayo? O di, kung mag-concert siya, magpasaya na lang siya ng tao. Huwag din siyang mangdamay ng ibang tao. Ayaw nyo palang may madadamay na iba, edi dapat siya nang maunang mag-iingat sa mga ganyang bagay. Diba? Just saying, ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Oh. So yan kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. Ito ang ating questions. Kailangan bang idamay ang nanay ni Vice Ganda? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.